Lahat ng tao ay dumadaan sa bawat pagsubok, problema, suliranin, pero ang lahat ng iyan ay normal lamang sa ating buhay na dapat nating pagdaanan. Wala namang problema ang hindi nasusolusyonan at hindi naayos. Wala ding pangarap ang hindi natin kayang abutin, basta't desidido kang tutuparin mo ito. Ang kwento natin ngayon ay tiyak kong magpapahanga sa inyo, gayon din aantig ng inyong mga puso. Hello mga ka-estudyante! Welcome muli sa aking munting channel. Kung bago ka lang dito, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell icon para naman updated ka sa lahat ng videos natin. Isa na namang kwentong kapupulutan nyo ng aral at inspirasyon ang ibabahagi ko sa inyo. Kaya naman, tara, samahan nyo ko hanggang sa huli ng videos natin. Kilalanin natin sa Isaiah Acosta. Siya ay pinanganak noong October 31, 1999 sa Glendale, Arizona, USA. Pinanganak siya ng mas maaga sa 2 buwan, dahilan para mailabas siya bilang premature, na naging dahilan din ng muntikan nitong kapahamakan noon. Lumabas kasi si Baby Isaiah na tila hindi humihinga sa loob ng 15 minuto, na sa katunayan ay sinabihan na ng doktor noon ang mag-asawa na sina Tara at Sergio na maaaring hindi na ito kayanin pa ng kanilang anak. At kung makayanan man ito ng kanilang baby, ay malamang hindi ito makakapagsalita o makakalakad sa kanyang paglaki. Pero ang hindi alam ng doktor ay kung gaano kalakas ang baby na si Isaiah na lumaban para sa kanyang buhay. Si Baby Isaiah noon, bukod sa halos hindi makahinga, ay nakumpirmang nagdadala din ng ilang karamdaman. At isa na nga dito ang tinatawag na agnetha, isang napaka-rare o bihirang depormasyon kung saan ang isang tao ay pinapanganak na walang panga. Dahil dito hindi niya kayang magsalita, kumain, ni huminga na gamit ang kanyang bibig. Lumaki siya dala-dala ang isang butas sa kanyang lalamunan para siya makahinga, na nilalagyan ng tube at kumakain naman sa pamamagitan ng butas na ginawa din ng mga doktor sa kanyang tiyan. Bukod pa dyan ay meron din siyang kondisyon na kung tawagin ay situs inversus. Ibig sabihin ang kanyang mga vital organs, particular ang kanyang baga, ay naka-reversed or naka-mirrored position. Sa madaling salita, wala ito sa tamang ayos. Pero lahat ng iyan na ating nabanggit ay nakayanan ni Isaiah hanggang sa kanyang pagbibinata sa tulong ng mga taong sumusuporta at umaalalay sa kanya, lalo na ang kanyang mga magulang. Hindi man siya nakakapagsalita ay nakakalakad naman siya, nakakakita at nakakadinig ng maayos at malinaw. Ang bawat araw ay isang laban para sa binatang si Isaiah, at lahat ng pagsubok ay kakayanin nito para sa mga taong mahal niya at nagmamahal sa kanya. Mahirap man ito para sa kanya, maging sa kanyang pamilya na tutukan ang kanyang kalusugan sa bawat oras para siya pag-ingatan dahil napakasensitibo ng kanyang kalagayan. Ay okay lamang ito sa kanila basta't masaya sila at magkakasama. Si Isaiah ay nagtapos sa Apollo High School. Gayunpaman, kahit ganun ang kondisyon ni Isaiah ay hindi ito hinahayaan ng kanyang magulang na mag-enroll o pumasok sa isang espesyal na paaralan kung saan dedicated ang sign language, dahil ayon sa kanyang pamilya ay hindi naman ito bingi.
Gusto din ng kanyang mga magulang na maranasan ni Isaiah maging normal at makisalumuha sa normal na mga binata at dalaga na kasing idara niya. Nakukuha naman niyang sumagot sa bawat tanong at makipag-usap gamit ang kanyang phone, pagsusulat o minsan gamit ang ilang sinyas para ipahiwatig ang nais niyang sabihin. Magkagayunpaman, bagamat dumanas siya ng matinding panlalait sa iba dahil iba nga naman siya sa kanyang mga kaklase, ay binaliwala ito ni Isaiah. Hindi niya ito pinapansin ni hindi din ito pinapakinggan. I am full of life and will not allow anyone to take that away from me. Yan ang kanyang sinabi sa ilan niyang interview. Naging laman kasi siya ng ilang news at interviews sa kanilang lugar dahil sa kakaiba nitong kondisyon at laban sa buhay. Kasabay ng halos 2 dekada niyang pakikipagsapalaran sa sunod-sunod na operasyon at treatments para lamang siya gumaling. Isa itong mahirap na sitwasyon para dalhin ng kahit na sino, lalo na sa mga bata. Buti na lamang ay may isang organisasyon na handang tumulong at umalalay sa mga batang nangangailangan sa pamamagitan ng paglilikom ng pera ukol sa sakit o kondisyon na katulad ng kay Isaiah. At ito ang PCH o Parent Organization Children Miracle Network Hospital. Dito ay madalas bisitahin ni Isaiah ang hospital na iyon para dalawin at palakasin ang loob ng mga bata na lumaban sa kabila ng lahat ng kailang dinadala. Dumating din naman ang punto na may nag-offer kay Isaiah ng libreng prosthetic na panga, pero tinanggihan ito ni Isaiah dahil sa ayaw naman ito magpa-impress sa iba at mahal nito ang kanyang sarili sa kahit na anong paraan. Para sa karagdagang kaalaman, bata pa lamang sa Isaiah ay mahilig na ito magsulat ng mga kanta. Mga kanta na may kinalaman sa bawat buhay ng tao at sa bawat pagsubok na kailang dinadala. Pangarap niyang maging isang sikat na rapper, kaso alam niyang imposible yung kasi hindi siya marunong magsalita. Taong 2016, umattend si Isaiah sa isang Children's Miracle Network function sa Washington bilang isang ambassador sa Phoenix Children Hospital kung saan doon din siya pinanganak at inoperahan. Dito na ibahagi niya sa lahat ng kanyang pinagdaanan at gustong marating sa buhay sana. Matapos iyon ay ipinakita niya sa isang producer na si Topher Horman ang mga kanta na isinulat niya sa kanyang cellphone. Dito sinabi ni Horman na hindi imposible para kay Isaiah na maabot ang kanyang pangarap. Isang Phoenix rapper na si Tyke Patterson o mas kilala sa titulong Trap House ay napagdesisyonang maging tulay para sa pangarap ni Isaiah. Dito nag-perform sila ng live sa stage habang kinakanta ni Patterson ang kantang ginawa ni Isaiah. At ang unang sandali ng kailang performance ay nagpahanga at nagpabilib sa mga tao, dahilan para mag-click agad sa unang pagkakataon ang kailang pagtatanghal. Ang boses ni Trap ay nagmistulang lakas ni Isaiah para mas lalong abutin at pagbutihin pa ang kanyang pagsusulat. Nagiging instrumento si Trap para ibahagi nito sa mga tao ang nais niyang ipahiwatig ni Isaiah sa kanyang mga sulat. Ang unang kanta na kailang ginawa ay may pamagat na Oxygen to Fly, taong 2017, kung saan sila nakapagtanghal sa iba't ibang parte ng Florida at California. Hindi may paliwanag ni Isaiah ang kanyang nararamdaman sa tuwing nakikita niya at nadidinig ang mga taong humihiyaw ang kanyang pangalan at walang humpay na pumapalakpak sa kanilang dalawa. Sobra-sobra ang pagsusuporta at pagmamahal ang ipinapakita ng mga tao sa kanya.
Nakagawa din siya ng kanta about sa bullying na dinanas niya noon na pinamagatang Hate the Week. Hindi pa dyan nagtatapos, naging cover pa siya ng ilang magazine sa kanilang lugar. Sa katunayan ay maging ang sikat na international rapper na si Snoop Dogg ay talaga namang humanga sa dedikasyon at galing ni Isaiah sa pagsulat ng kanta. Sila ay nagkita sa isang Southwest Music Festival sa Austin, Texas, kung saan nag-perform din ang ilang kilalang rapper at celebrities na si Tech-9, Mary Osmond at Nick Cannon at marami pang iba. Subalit biglang dumating ang pagkakataon na nagbigay ng matinding lungkot kay Isaiah. Namatay kasi ang partner niya na si Trap House Patterson dahil sa severe pancreatic cancer. Nabantayan pa ni Isaiah ang kanyang kaibigan hanggang sa huli nitong hininga sa ospital. Hawak-hawak ang kamay nito at patuloy na nagpapasalamat at umiiyak. Alam ni Isaiah na kailangan hindi siya tumigil sa kanyang ginagawa, lalo na ito din ang tiyak na gusto ng kanyang partner at kaibigan na si Trap para sa kanya. Sa isang interview podcast na hinost ni Kaylee Davis ay ibinahagi at ipinaalala ni Isaiah ang kanyang kwento sa lahat. Gusto niyang sabihin sa lahat na lumaban para sa pangarap kahit pa madami dyan ang tumutuligsa sa atin at lumalait. Tandaan natin na hindi tayo nag-iisa at palaging nandyan ang ating pamilya, kaibigan, maging ang Diyos para sa atin. Tumutulong din siya sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon sa mga ito. Ano ang masasabi ninyo sa kwentong ito? Tandaan na ano paman ang itsura o kondisyon, hindi ito dahilan para sumuko tayo na maging mataas at maabot ang ating pangarap. Laging may paraan at gaya ng sabi ni Isaiah, huwag natin kakalimutan hindi tayo nag-iisa sa bawat laban natin sa buhay. At dito na po nagtatapos ang ating kwento, ang kwentong nagbibigay inspirasyon sa inyong buhay. Muli ito ang inyong Teacher Josie Story. Maraming salamat po.